Sa isang masikip at maalikabok na eskinita sa gilid ng palengke, matatagpuan ang maliit na patahian ni Arturo. Buhay isang kahig, isang tuka ang kalagayan ng mahirap na mananahi. Ang kanyang pwesto ay gawa lamang ng pinagtagpi-tagping yero at lumang inaanay na kahoy na halos gibain na ng malalakas na bagyo. Sa loob, amoy kulob na tela at kalawang mula sa kanyang kaisa-isang makinang panahi na minana pa niya sa kanyang yumaong lolo. Araw-araw siyang nagtitiyaga sa pagtahi ng mga simpleng damit at pag-aayos ng mga sirang kasuotan ng kanyang mga kapitbahay. Kadalasan, barya lamang ang kanyang kinikita. Sapat lang pambili ng 2 gatang na bigas at kaunting tuyo upang may pantawid gutom. Ramdam niya ang pangangawit ng kanyang likod at ang paglabo ng kanyang mga mata dulot ng walang tigil na pagtatrabaho sa ilalim ng andap-andap na bumbilya, ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo. Isang hapon, pumasok ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena, hila-hila ang umiiyak na 7 taong gulang na anak. Arturo, pasensya na sa abala. Nahihiyang bungad ng ginang, hawak niya isang tastas at kupas na uniporme pang eskwela. Pwede bang tahiin mo muna ito? Wala pa kasing sweldo ang asawa ko. Baka pwedeng sa Lunes na kita bayaran. Tiningnan ni Arturo ang bata na nakayuko. Basag ang sapatos at lumuluha dahil natatakot na hindi makapasok sa paaralan. Bagamat kumakalam na ang kanyang sariling sikmura at kailangan niya sana ng pera pambili ng hapunan, nangibabaw ang awa sa kanyang puso. Ngumiti siya ng malunayak. "Akin na po, Aling Nena. Huwag niyo na pong intindihin ang bayad. Regalo ko na ito kay Totoy para galingan niya sa eskwela." Tugon niya habang maingat na kinukuha ang tela. "Naku, napakabait mo talaga, Arturo. Pagpalain ka nawa ng Diyos." Naihiyak na pasasalamat ng ginang. Nang makaalis ang mag-ina, napabuntong hininga ang mananahi. Sa kabila ng kanyang matinding kahirapan, kilala si Arturo sa pagiging napakabait at may malinis na puso. Hindi siya madamot sa mga taong mas nangangailangan at madalas pa siyang manahin ng libre para sa mga batang walang maayos na kasuotan. Pagsapit ng gabi, malamig ang hangin humihiwa sa mga puwang ng kanyang dingding. Habang nililikpit ni Arturo ang kanyang mga retaso, hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagod at palihiming kalungkutan. Hanggang kailan kaya ganito ang buhay ko? Isip-isip niya habang hinahaplos ang magaspang na kahoy ng kanyang mesa. Ginagawa ko naman lahat ng marangal. Wala akong inaapak na tao, pero bakit tila ang hirap-hirap umangat? May namuong luha sa sulok ng kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Alam niyang walang maidudulot ang pagpapakain sa awa sa sarili. Pinilit niyang ngumiti at nagdasal ng pasasalamat para sa panibagong araw na natapos. Ang kanyang kasigpagan at busilak na kalooban ay hindi lingid sa kaalaman ng mga nilalang na nagmamasid sa ibang mundo. Sa hindi niya malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng isang banayad at mainit na presensya sa loob ng kanyang maliit na patahiyan. Patuloy siyang nagtatrabaho ng marangal. Umaasa na balang araw ay aayon din sa kanya ang kapalaran. Walang kamalay-malay na may isang himalang malapit ng mangyari. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa siwang ng bintana, biglang namatay ang andap-andap na bumbilya sa itaas ng kanyang mesa. Binalot ng matinding dilim ang buong silid, dahilan upang mapatigil si Arturo at makapasa kanyang tabi upang maghanap ng posporo. Subalit bago pa man niya ito makita, ay isang kakaiba at malambot na liwanag ang unti-unting pumuno sa sulok ng kanyang maliit na patahiyan. Hindi ito nanggagaling sa labas, nagmumula ito mismo sa loob ng kanyang kwarto. Ang liwanag ay may kulay ng pinaghalong ginto at silber, tila mga kumikinang na sinulid na unti-unting naghahabi sa hangin. Bumilis ang tibok ng puso ni Arturo. Napaatras siya at napasandal sa lumang pader nang lalaki ang mga mata sa takot at pagkamangha.
Ang masangsang na amoy ng kulob na tela at kalawang ay mabilis na napalitan ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita at sariwang bulak. Sa gitna ng umiikot na liwanag, nabuo ang figura ng isang napakagandang nilalang. Nakasuot ito ng isang napakahabang bestida na tila hinabi mula sa mismong liwanag ng mga bituin at manipis na ulap. Ang kanyang buhok ay umaalon na parang pino at malambot na seda, at ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng isang napakapayapa at mapagmahal na ngiti. "Sino po kayo?" Utal at nanginginig na tanong ni Arturo. Pilit niyang kinukusot ang kanyang mga mata. Inakala niyang marahil ay guni-guni lamang ito dulot ng labis na pagod, kawalan ng tulog at kumakalam na sikmura. Isa ba itong panaginip? Humakbang palapit ang diwata at sa bawat paglapat ng kanyang nakapaakang paa sa sahig, tila nagiging malinis at makintab ang mga bulok na kahoy. "Hindi ka nananaginip, Arturo." Sagot ng diwata, ang boses niya ay parang malambot na musikang nagpapapayapa sa naguguluhang isip ng mananahi. "Ako ang diwata ng Habi. Matagal ko nang kitang pinagmamasdan mula sa aming kaharian. Nakita ko ang bawat patak ng iyong pawis, ang bawat pagtitiis mo sa hirap, at higit sa lahat, ang kalinisan ng iyong puso." Napalunok si Arturo, nakakaramdam pa rin ng kaba, ngunit pilit na nagpapakatapang habang nakatingala sa nagliliwanag na nilalang. "Wala po akong ginagawang espesyal. Isa lamang po akong hamak na mananahi na sumusubok mabuhay at hindi makaperwisyo sa iba." "At yan ang nagpapabukod tangi sa iyo." Nakingiting tugon ng diwata, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. "Sa kabila ng iyong sariling pagdarahop, nagagawa mo pa ring mag-abot ng tulong. Nakita ko kung paano mo tinanggap ang sirang uniforme ng bata kanina nang walang hinihinging kapalit. Sa mundong ito na puno ng kasakiman, ang iyong kabutihan ay isang pambihirang sinulid na kumikinang." Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Arturo ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Barang ang lahat ng pagod, pighati at kalungkutan niya ng maraming taon ay biglang napawi at napalitan ng magaang na pakiramdam. Iniyabot ng diwata ang kanyang kanamang hamay. Sa kanyang palad ay unti-unting nabuo ang isang bagay na yari sa purong mahika. Isa itong antigong gintong gunting. Ang mga hawakan nito ay may nakaukit na mga detalyadong disenyo ng mga baging at bulaklak, habang ang mga talim ay kumikinang na parang pinikintab na diamante. "Dahil sa paghanga ko sa iyong malinis na intensyon, nagpasya akong bumaba sa lupa upang ibigay ito sa iyo." Wika ng diwata habang dahan-dahang inilalapit ang gunting kay Arturo. Ang gintong gunting na ito ay hindi ordinaryo. Mayroon itong sariling isip at kapangyarihan. Sa tubing gagamitin mo ito, gagabayan nito ang iyong mga kamay upang makabuo ng pinakamagarbo at pinakaperpekto mga kasuotan. Tutulungan ka nitong gumupit ng anumang tela nang walang sablay. Gamitin mo ito at mababago ang takbo ng iyong buhay. Ito ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Nanginginig ang mga kamay ni Arturo, iniyabot ang gunting. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang isang mahinang pagpintig mula sa metal. Tila ba isa itong buhay na nilalang na nagpapakilala at bumabati sa kanya. Nag-aalanganing siyang tumingin muli sa diwata, punong-puno ng emosyon at luha ang kanyang mga mata. "Nararapat po ba talaga ako sa ganitong kalaking biyaya? Paano kung mabigo kayo?" Ang taong may dalisay na puso ay hindi kailanman mabibigo. Malambing na paalala ng diwata, gamitin mo ito para mas lalo pang pagandahin ang mundo sa iyong paligid, Arturo. Unti-unting naging malabo ang figura ng diwata sa kabay ng pag-ikot ng mga gintong liwanag na parang alikabok sa hangin
nalaho siyang tuluyan. Bumalik ang dilim sa silid at maya-maya pa ay muling umilaw ang andap-andap na bombilya. Naiwang mag-isa si Arturo, mahigpit na nakahawak sa gintong gunting na idinikit niya sa kanyang dibdib, habang ang kanyang puso ay umaapaw sa hindi maipaliwanag na pag-asa. Wala siyang kamalay-malayang ng pagsapit ng umaga ay mag-uumpisa na ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang tadhana. Kinaumagahan, nagising si Arturo dahil sa mainit na sinag ng araw na tumago sa siwang ng kanyang luma at kinalawang na yerong bubong. Nakasusob siya sa kanyang mesang gawa ng magaspang na kahoy. Agad siyang napamulat. Ang una niyang naisip ay baka naging biktima lamang siya ng isang napakagandang panaginip dulot gutom at matinding pagod. Ngungit nang ibaba niya ang kanyang paningin, napasinghap siya. Naroon, nakapatong sa ibabaw ng tastas na uniforme na ibinigay ni Aling Nena kagabi, ang gintong gunting. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag ng umaga, tila isang patunay na ang lahat ng nangyari, ang pagdalaw ng diwata ng habi, ay purong katotohanan. May kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahang inabot ni Arturo ang gunting. Malamig ang metal nito, ngulit nang ipinasok niya ang kanyang hinlalaki at hintutro sa mga butas ng hawakan, bigla itong uminit ng banayad. Tila may enerhiyang dumaloy mula sa gunting patungo sa kanyang mga ugat. Inilatag niya ng maayos ang kupas at sirang uniforme ng bata. Kumuha siya ng isang lumang retaso na medyo kakulay ng tela upang gawing tagpi. Nang ilapit niya ang talim sa tela, laking gulat ni Arturo nang mapansin niyang tila may sariling isip ang gunting. Hindi na niya kinailangang gumamit ng puwersa, kusa itong gumagalaw sa kanyang mga kamay. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na banayad na humihila sa kanyang pulso. Ginagabayan ang bawat kumpas at hiwa. Naririnig niya ang malutong at napakasarap sa pandinig na tsak, tsak, tsak ng paggugupit. Walang anumang sablay. Ang sukat, ang hugis, ang anggulo ng bawat hiwa ay perpekto. Isang antas ng paggugupit na hindi magagawa kahit ng pinakamahusay na mananahi sa buong mundo gamit ang ordinaryong kagamitan. Nang isa lang niya sa kanyang lumang makina ang telang ginupit ng mahiwagang gunting, kusang lapat ang bawat gilid. Wala pang isang oras, natapos niya ang uniforme. Nang itinaas niya ito upang suriin, halos maiyak siya ng tuwa. Hindi na ito mukhang tinagpian. Ang tabas nito ay napakalinis at napakaganda. Tila ginawa ng isang tanyag na disenyador para sa anak ng isang mayamang negosyante. Kinahapunan, bumalik si Aling Nena kasama ang kanyang anak na Totoy. Nag-aalangan pa ang ginang, pilit kinakapa ang ilang barya sa bulsang diluman. Arturo, pasensya na, 15 pasas lang ang nakaya kong hiramin. Sapat na ba ito kahit pang merienda mo lang habang ginagawa ang damit ni Totoy? Ngumiti ng malapad si Arturo at iniabot ang nakatuping uniforme. Tapos na po, Aling Nena, at tulad ng sinabi ko, wala pong bayad. Nang buklatin ng ginang ang damit, nang laki ang mga mata niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang makinis na tahi at perpektong porma ng kwelyo at manggas. Diyos ko, Arturo! Anong ginawa mo rito? Bakit parang bago? Hindi, mas maganda pa ito sa bago. Paano mo ito nagawa sa loob lang ng isang gabi? May mga himala palang nangyayari po, Aling Nena. Taning nasagot ni Arturo, ang mga mata ay nagninining sa tuwa. Nang isukat ni Totoy ang damit, lapat na lapat ito sa katawan ng bata. Nagmukhang matikas at nawala ang bakas ng kanilang kahirapan. Umiiyak na yunakap ni Aling Nena si Arturo, paulit-ulit na nagpapasalamat. Hindi naging lihim ang himala na yun. Dahil sa labis na kagalakan at pagmamalaki ni Aling Nena, ibinada niya ang galing ni Arturo sa buong palengke. Sa simula, mga simpleng kapitbahay lamang ang nagpapadala sirang damit. Ngulit sa bawat paggamit ni Arturo ng gintong gunting, ang mga mumurahing tela ay nagagawang mukhang mahaling kasuotan dahil sa perpektong bagsak at tabas nito. Mabilis kumalat ang balita hanggang sa makarating ito sa labas ng kanilang maliit na komunidad. Makalipas ang 3 linggo, isang itim na kotseng kumikinang at halatang pangmayaman ang huminto sa putikang kalsada sa tapat ng luma at tagpi-tagping patahiya ni Arturo.
bumaba ang isang matangkad at may edad na babaeng balot ng alahas, si Doña Carmela, asawa ng isang sikat na politiko sa kabilang bayan. Tinakpan ng Donya ang kanyang ilong gamit ang isang panyong may pabango, halatang diring-diri sa lugar. "Kayo ba si Arturo?" Mataray na tanong ng Donya pagpasok sa masikip na tindahan. Tinignan niyang mula ulo hanggang paa ang pawis na mananahi. Hindi ako makapaniwala na sa ganitong burak ko matatagpuan ng mananahing pinag-uusapan ng mga kaibigan ko sa alta sosyedad. Totoo ba ang balita? Kaya mo bang gumawa ng isang ball gown na tatalo sa mga gawa ng mga taga-Europa para sa anibersaryo ng probinsya sa susunod na linggo? Dahil kung hindi, sasabihin ko sa lahat na isa kang manluloko. Sa halip na masindak o magalit sa pangiinsulto ng Donya, nanatiling mapagkumbaba si Arturo. Binigyan niya ng upuang kawayan ang Donya. "Opo, Doña Carmela. Ako po si Arturo. Hindi ko po maipapangako na tatalunin ko ang mga taga-Europa, ngunit maipapangako ko po na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang lumitaw ang inyong tunay na ganda. Kung hindi po kayo masisihan sa gawa ko, wala po kayong babayaran kahit isang kusing." Dahil sa kumpiyansa at kapinuhan ng pananalita ni Arturo, pumayag ang Donya. Inilabas nito ang isang rolyo ng napakamamahaling telang seda na inangkat pa mula sa ibang bansa. Nang simulan ni Arturo ang pagkuha ng sukat at kalaunan ay ginamit ang kanyang gintong gunting, hindi makapaniwala si Doña Carmela sa kanyang nakikita. Ang gunting ay tila sumasayaw sa hangin, dumudulas sa telang seda na parang isdang lumalangoy sa tubig. Walang ginamit na padron si Arturo, ngunit ang bawat hiwa ng gintong gunting ay may eksaktong kalkulasyon na parang idinasenyo ng kalangitan. Araw ng sukatan, fitting. Nang isipin ni Doña Carmela ang kinalabasan, handa na sanang magreklamo. Ngunit nang isukat niya ang gown at humarap sa salamin, napanganga siya. Ang kasuutan ay yakap na yakap ang kanyang kurba sa paraang tinatakpan ng mga depekto ng kanyang katawan at inililitaw ang kanyang matikas na tindig. Ang pagbagsak ng tela sa sahig ay parang umaagos na tubig at ang disenyo nito ay may sapat na garbo na hindi nagmumukhang labis o overdone. Para siyang naging tunay na reyna. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada, tumulo ang luha sa mga mata ng mataray na Donya. "Arturo, humihingi ako ng tawad sa pagmamaliit ko sa iyo. Ito ang pinakamagandang kasuotan na isinuot ko sa buong buhay ko. Mukhang bumata ako ng 20 taon. Naninginig ang Donya, kinuha niya ang kanyang pitaka at binayaran si Arturo ng 5 beses higit sa napag-uusapang presyo. Nang idiaos ang anibersaryo ng probinsya, si Doña Carmela ang naging sentro ng atensyon. Ang lahat ng mga asawa ng mga alkalde, gobernador at mga bilyonaryong negosyante ay nag-uunahang magtanong kung sino ang gumawa ng kanyang nakamamamanghang damit. Dahil dito, tuluyang nagbago ang buhay ni Arturo. Kinabukasan, ang isang mahabang linya ng mga mamamahaling sasakyan ang nagdurot ng traffic sa kanilang maliit na eskinita. Dinagsa siya ng mga mayayamang kliyente mula sa iba't ibang bayan na handang magbayad ng kahit anong halaga makapaggawa lamang ng damit sa itinuturing nilang milagrong mananahi. Sa maikling panahon, nakaipon na si Arturo. Nabayaran niya na ang mga utang ng kanyang mga kapitbahay at unti-unti siyang bumili ng sariling lupa sa sentro ng bayan. Ang maliit at inaanay niyang patahihan ay tuluyan ng isinara at sa halip ay nakapagpatayo siya ng isang napakalaki at magarbong gunsiling na may karatulang estilo ni Arturo. Mabilis na guminhawa ang kanyang pamumuhay at tuluyan na siyang nakaahon sa kahirapang matagal niyang tiniis. Nagkaroon na siya ng malambot na kama, masasarap na pagkain sa hapag at nakapag-empleyado siya ng dosena-dosenang mga mananahi upang tulungan siya sa simpleng pagtatahi. Ngunit sa kabila ng yaman at kasikatan, siya pa rin ang eksklusibong gumugupit ng mga tela gamit ang kanyang itinatagong gintong gunting. At higit sa lahat, hindi nagbago ang kanyang puso. Tuwing linggo, libre pa rin siyang gumagawa ng mga damit para sa mga nauuliya at mahihirap bilang pasasalamat sa diwata ng habi na patuloy na nagpapabago sa kanyang mundo. Ngunit habang umaakyat siya sa rurok ng tagumpay, hindi niya namamalayan na ang kinang ng kanyang bituin ay may nakaakit na isang mapanganib at makapangyarihang anino mula sa malayo.
Habang patuloy na namamayagpag ang pangalan ni Arturo sa industriya ng pananahi, umabot ang balita tungkol sa kanyang milagrong patahian sa pinakamataas na palapag ng isang naglalakihang gusali sa sentro ng siyudad. Sa loob ng isang malawak at malamig na opisina na napapalibutan ng salamin, nakatayo si Don Rafael, isang malupit at makapangyarihang bilyonaryo na nagmamay-ari ng mga pinakasikat na shopping mall at clothing brand sa buong bansa. Kilala si Don Rafael bilang isang negosyanteng walang sinasanto. Sa kanyang paningin, ang negosyo ay isang giyera na kailangan niyang laging ipanalo kahit pa may mga taong matapakan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin ng kanyang mga tauhan ang matinding pagbabago sa Don. Ang dati nitong tindig na puno ng pagmamalaki ay tila unti-unting nakukuba at ang mga mata nitong laging matalim ay naging pugto at madilim. Wala nang nakakakita sa kanyang asawa na si Doña Elena at ang Don ay palaging balisa. Isang hapon, pumasok ang kanyang kanang kamay na si Hector, may dalang isang folder na naglalaman ng mga larawan ng negosyo ni Arturo. Don Rafael, napatunayan na po ng ating mga investigador, ang mananahing si Arturo na umuubos sa ating mga kliyente sa probinsya ay hindi gumagamit ng ordinaryong kagamitan. Mayroon siyang isang antigong gintong gunting. Ayon sa mga nakakakita, kusang gumagalaw ang gunting at hindi napupurol. Ito ang sikreto ng kanyang tagumpay. Nang marinig ang salitang gintong gunting, biglang nanlaki ang mga mata ni Don Rafael. Isang kakaibang emosyon, halo-halong pagdesesperasyon, takot at pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang mga larawan. Isang mahiwagang patalim. Hindi ito pwedeng mapunta sa isang hamak na mananahi. Bulong ng Don sa kanyang sarili, ang boses ay basag at tila may itinatagong matinding pighati. Humarap siya kay Hector at muling bumalik ang malamig at malupit niyang anyo. Gawin mo ang lahat. Takutin niyo siya. Guluhin niyo ang kanyang negosyo. Kunin niyo sa akin ang gintong gunting na iyon. Kailangan ko iyon ngayon din bago pa maging huli ang lahat. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga tauhan ng Don. Kinabukasan, habang abala ang mga mananahi sa loob ng estilo ni Arturo, biglang pumarada ang 3 itim na van sa tapat ng patahian. Bumaba ang mahigit 100 malalaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket at may mga dalang bakal at pamalo. Pumasok sila sa tindahan ng walang pasabi, pinagtutulak ang mga customer at pinaghahagis-hagis ang mga nakadisplay na damit. "Nasaan ang inyong amo? Nasaan ang gintong gunting?" Sigaw ni Hector habang pinapalo ang isang salaming estante na nagkadurudurog sa sahig. Tumili ang mga mananahi at nagtago sa ilalim ng kanilang mga mesa, nanginginig sa matinding takot. Lumabas si Arturo mula sa kanyang pribadong kwarto, nanlalaki ang mga mata sa kaguluhang bumundad sa kanya. Agad niyang itinago ang gintong gunting sa loob ng kanyang kasuotan. "Anong kailangan niyo rito? Bakit niyo sinisira ang kabuhayan namin?" Matapang ngunit nanginginig na tanong ng mananahi. Lumapit si Hector at hinawak si Arturo sa kwelyo, pilit siyang inilangat. "Makinig kang matibay, mananahi. Ibigay mo sa amin ang mahiwagang gunting mo at walang masasaktan. Ipinadala sa amin ni Don Rafael. Wala kang laban sa kapangyarihan ng amo namin. Kung ayaw mong matulad ng basag na salaming ito ang buhay mo, ibigay mo na ang gusto namin." Napulit na kumawala si Arturo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Naisip niya ang diwata ng habi. Ang gunting na ito ay ibinigay sa kanya hindi lamang para yumaman, kundi bilang patunay ng kanyang malinis na puso. Hindi niya ito maaaring isuko sa isang gahaman at malupit na bilyonaryo na nagnanais lamang ng dagdag na kapangyarihan. "Wala kayong makukuha sa akin. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa ibigay sa isang katulad ni Don Rafael ang biyayang ipinagkaloob sa akin ng langit." Dahil sa kanyang pagtanggi, inihagis siya ni Hector sa sahig. "Matigas ang ulo mo. Tignan natin kung hanggang kailan mo matitiis ito," banta ng Maton bago senyasan ang kanyang mga kasamahan. Bago umalis, isinunog nila ang ilang rolyo ng mamahaling tela sa labas ng tindahan bilang bawala. Nang gabing iyon,
hindi makatulog si Arturo. Nakatingin lamang siya sa kisame habang yakap ang gintong gunting. Ramdam niya ang halo-halong emosyon, galit sa kawalang katarungan at matinding awa para sa kanyang mga trabahador na nadamay sa gulo. Bakit kailangang mangyari ito? Tanong niya sa sarili. Inakala ko ba na porket umangat na ako sa laylayan ay hindi na ako makakaranas ng pang-aapi? Gusto lang ba ni Don Rafael na patayin ang aking negosyo dahil nauunggusan ko ang kanyang mga sikat na tindahan sa mall? Sa isip ni Arturo, isa lamang itong kaso ng labis na inggit at mapanirang kompetisyon. Lumipas ang ilang araw at hindi tumigil ang pananabutahe. May mga gabing binabato ng pintura ang harapan ng tindahan. May mga araw na hinaharang ng mga tauhan ni Don Rafael ang mga delivery truck ng tela upang maubusan ng materyales si Arturo. Pinagbantaan din nila ang mga kliyente ng mananahi, dahilan upang matakot ang ilan at kansilahin ang kanilang mga kontrata. Ngunit imbes na sumuko at bumalik sa pagiging isang hamak at takot na mananahi sa eskinita, nag-alab ang damdamin ni Arturo. Napagtanto niyang hindi na siya ang dating walang kalaban-labang na mahirap. Mayroon na siyang pera, impluensya at mga makapangyarihang kaibigan. Hindi niya hahayaang sirain ni Don Rafael ang lahat ng pinaghirapan niya at ang kinabukasan ng kanyang mga empleyado. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Arturo sa isa sa kanyang pinakamatapat na kliyente, ang asawa ng hepe ng pulisya ng buong rehiyon. Ipinagtapat niya ang lahat ng pananakot at panggugulo na ginagawa ng grupo ni Hector sa utos ni Don Rafael. Nagalit ang hepe, lalo na't naging biktima rin ang kanyang asawa nang minsang itong harangin habang papunta sa patahian. Nagplano sila ng isang patibong. Nagpakalat ng peking balita si Arturo. Sinadya niyang iparating sa mga espiya ni Don Rafael na siya ay aalis patungong ibang bansa at dadalhin niya ang gintong gunting at gagamitin niya ang isang partikular na kalsada patungo sa paliparan ng hating gabi. Tulad ng inaasahan, kumagit sa patibong si Don Rafael. Dahil sa labis na pagmamadali at desperasyon na makuha ang patalim, hindi na lamang inutusan ng Don ang kanyang mga tauhan. Sumama na mismo ang Don sa operasyon upang masiguradong hindi makakatakas ang mananahi. Pagsapit ng hating gabi, tahimik na binabagtas ng sasakyan ni Arturo ang madilim na highway nang biglang harangin sila ng 3 malalaking itim na SUV. Bumaba ang mga armadong tauhan, kasunod si Don Rafael na may hawak na tungkod at bakas ang labis na kaba at galit sa mukha. "Tapos na ang pagtatago mo, Arturo," sigaw ni Don Rafael sa gitna ng malamig na gabi. "Ibigay mo sa akin ang gunting at hahayaan kitang mabuhay." Ngulit nang bumukas ang pinto ng sasakyan ni Arturo, hindi ang mananahi ang bumaba, kundi ang hepe ng pulisya na may hawak na barusil. Kasabay nito, umilaw ang nagkikislapang mga sirena ng dusen-dusen ng police cars na nagtatago sa mga gilid ng kalsada at pinalibutan ng buo ang grupo ni Don Rafael. Nang laki ang mga mata ng bilyonaryo, wala siyang nagawa ng isa-isang pusasan ang kanyang mga tauhan. Lumabas si Arturo mula sa isang nakaparadang sasakyan ng pulis sa likuran. Ang mga mata ay puno ng determinasyon at tagumpay. Lumapit siya kay Don Rafael na ngayon ay pinupusasan na rin ng mga otoridad. Inakala niyo siguro na dahil mapera at maimpluwensya kayo, madali niyo lang akong matatapakan. Matatag na wika ni Arturo, tinitigan ng diretso sa mata ang Don. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang inggit niyo sa negosyo ko para pilitin ninyong kunin ang gintong gunting. Pero tapos na ang pamamayagpag niyo. Pagbabayaran niyo ang lahat ng pinsala at takot na idinulot niyo sa aking mga tao. Sa halip na magalit o magbantang gaganti, isang hindi inaasahang reaksyon ang ipinakita ni Don Rafael. Nanginig ang balikat nito. Ang matatapang na mata nito ay napuno ng luha at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Habang pinapasok siya sa kotse ng pulis, sumigaw siya ng may basag na tinig. "Hindi mo naiintindihan. Wala akong pakialam sa negosyo mo. Kailangan ko ang gunting. Mamamatay siya. Mamamatay ang asawa ko kapag hindi ko nakuha iyon." Natigilan si Arturo. Kumunot ang kanyang noo. Nakaramdam ng isang kakaibang pagtataka
habang pinapanood ang nagwawalang bilyonaryo na inilalayo ng mga pulis. Sa halip na makaramdam ng buong kagalakan dahil nakamit niya ang hustisya, isang mabigat na katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng Don? Tuluyan nang naiwan si Arturo sa madilim na kalsada, habang ang mga sirena ng pulisya ay unti-unting naglalahos sa distansya. Ang tagumpay ng pagpapahuli kay Don Rafael ay nabalutan ng isang matinding misteryo na malapit nang bumaligtad sa lahat ng kanyang inaakala. Sumunod si Arturo sa presinto lulan ng kanyang sariling sasakyan. Habang binabagtas niya ang tahimik na lansangan pabalik sa bayan, hindi niya maalis ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang Amerikana kung saan nakatago ang gintong gunting. Sa hindi malamang dahilan, ang malamig na metal ng gunting ay tila naglalabas ng isang banayad at mainit na pintig, parang husong sumasang-ayon sa isang hindi pa nabibigkas na katotohanan. Umalingaw sa kanyang isipan ang basag na tinig ni Don Rafael. Kailangan ko ang gunting. Mamamatay siya. Mamamatay ang asawa ko kapag hindi ko nakuha iyon. Pagdating sa himpilan ng pulisya, sinalubong siya ng hepe na may malapad na ngiti. Napakagandang trabaho, Arturo. Tuluyan na nating napabagsak ang isa sa pinakamaimpluwensyang tao na nag-akalang kaya niyang bilhin ng batas. Nasa interrogation room na siya ngayon. Hinihintay na lang ang kanyang mga abogado, pero sa dami ng ebidensya at sa pagharang niya mismo sa iyo kanina, siguradong makukulong siya. Sa halip na makipagkamay o magdiwang, napalunok lamang si Arturo. Ang matinding kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Hepe, maaari ko ba siyang makausap? Kaming dalawa lamang kahit sandali lang. May kailangan lang po akong linawin. Nag-alangan ng hepe, mulit kalaunan ay tumanggo. Sige, pero nasa labas lamang ako ng pinto. Sumigaw ka lang kung subukan niyang manakit. Dahan-dahang binuksan ni Arturo ang mabigat na pintong bakal ng interrogation room. Sa loob ng malamig at madilim na kwarto na naiilawan lamang ng isang pundidong fluorescent lamp na kumikinap-kinap, nakaupo si Don Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa kalawanging mesa. Malayo ang itsura nito sa bilyonaryong nakikita ni Arturo sa mga balita at magasin. Ang kanyang mamahaling suit ay gusumot at puno ng alikabok mula sa kalsada. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila isang taong nawalan na ng sariling kaluluwa. Inasahan ni Arturo na sasalubungin siya nito ng masasakit na salita, pagmamayabang at mga banta ng pagganti gamit ang impluwensya nito. Inasahan niyang ipapamukha ng Don na pansamantala lamang ang pagkakahuli nito. Ngunit walang lumabas na salita mula sa bibig ng matanda. Umupo si Arturo sa kabilang panig ng mesa. Pinagmasdan niya ng maigi ang bilyonaryo. Don Rafael, simula ni Arturo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Gusto kong malaman ang totoo. Kanina sa kalsada, sinabi mong kailangan mo ang gunting para sa asawa mo. Inakala ko sa buong panahon na ito, pinapasabotahe mo ang patahian ko dahil gusto mong patayin ang negosyo ko. Inakala kong isa itong kompetisyon. Pero bakit pakiramdam ko ay may itinatago kang mas malalim na dahilan? Sa pagbanggit ni Arturo sa salitang asawa, tila may isang matibay na pader sa loob ni Don Rafael ang biglang gumuho. Nanginig ang mga balikat ng matanda. Huminga ito ng malalim, isang hiningang puno ng pighati bago dahan-dahang inangat ang kanyang paningin kay Arturo. Ang mga mata ng kinakatakutang bilyonaryo ay namumula at nag-uumapaw sa luha. At sa isang iglap na hindi kailanman inakala ni Arturo na masisilayan niya, ang makapangyarihang Don Rafael ay gumawa ng isang matinding ingay. Ibinagsak nito ang kanyang sarili mula sa silya at sa kabila ng mga posa sa kanyang mga kamay, umiiyak siyang lumuhod sa malamig at simentadong sahig eksakto sa paanan ni Arturo. Arturo, nagmamakaawa ako sa iyo. Humahagulgol na wika ng Don. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Parang awa mo na. Kunin mo na ang lahat sa akin.
Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko, ang lahat ng mall ko, ang lahat ng kumpanyang itinayo ko. Ipangangalan ko sa iyo ang bawat sentimo na pag-aari ko. Ipakulong mo ako kung gusto mo, tanggap ko ang lahat ng parusa. Pero parang awa mo na, ipahiram mo sa akin ang gintong gunting, kahit isang gabi lamang, kahit isang oras lamang. Nanlamig ang buong katawan ni Arturo. Agad siyang tumayo at pinipilit na iniaangat ang matanda. Don Rafael, ano ba itong ginagawa ninyo? Tumayo kayo dyan. Hindi tama na lumuluhod ang isang tulad ninyo sa akin. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo naiintindihan. Iyak ng giit ng bilyonaryo. Ang mga luhay ay patuloy na pumapatak sa sahig. Wala akong pakialam sa negosyo mo, Arturo. Wala akong pakialam sa mga damit na ginagawa mo o sa mga kliyenteng nawala sa akin. Hindi ako naging desperado dahil sa pera. Naging desperado ako dahil sa pag-ibig, dahil sa asawa kong si Elena. Dito na ipinagtapat ng Don ang malagim na katotohanan. Umupo siyang muli, hinikibi at sinimulang ikwento ang mga pangyayaring itinago niya sa buong mundo. 6 na buwan na ang nakararaan. Nakabangga ako ng isang may impluwensyang pamilya sa isang malaking negosyo sa probinsya. Dahil sa aking pagiging sakim at malupit, ginamit ko ang aking pera para paalisin sila at kunin ang kanilang lupain. Hindi ko alam na ang pamilyang yon ay may malalim na koneksyon sa mga nag-aangkin ng itim na mahika, isang malakas na mangkukulang. Hawakan ni Don Rafael ang kanyang sariling dibdib, tila nararamdaman ng sakit na idinulot ng kanyang mga desisyon. Hindi sa akin ibinaling ng mangkukulang ang sumpa, Arturo. Alam nilang mas masasaktan ako kung ang taong pinakamahal ko ang magdurusa. Isinumpa nila ang asawa kong si Elena. Tahimik na nakikinig lamang si Arturo. Ang kanyang puso ay unti-unting linulukob ng awa habang naiisip ang walang malay na ginanga. Isang gabi, bigla na lamang sumigaw sa sakit si Elena. Patuloy ng Don, ang mga luhay ay patuloy na umaalos. Isinugod ko siya sa pinakamagagaling na ospital sa bansa. Nang suriin siya ng mga doktor, ay hindi sila makapaniwala sa nakita nila sa X-ray. Mayroong isang maliit na buto ng halaman na itinanim ng itim na mahika sa loob mismo ng kanyang dibdib. At araw-araw ay tumutubo ito. Isa itong matigas na baging na may matatalim na tinik. At ngayon, unti-unti nitong sinasakal ang puso ng aking asawa. Napatakip si Arturo sa kanyang bibig dahil sa matinding gulat at kilabot. Diyos ko, paanong nangyari iyon? Wala bang magawang operasyon ng mga doktor? Kayaman-yaman ninyo. Maaari kayong magdala ng mga pinakamasikat na siruhano mula sa ibang bansa. Umiling ang bilyonaryo ng may tinding pait. Ginawa ko na iyon, Arturo. Dilala ko na ang pinakamagagaling na doktor mula sa Amerika at Europa. Binuksan nila ang kanyang dibdib para operahan. Ngunit walang anumang modernong kagamitan ng makaputol sa mahiwagang halaman na iyon. Ang mga scalpel, ang mga laser, ang mga pinakamatatalis na kutsilyo sa ospital, lahat ay nababali o napupurol sa sandaling tumama ito sa baging. At sa tuwing sinusubukan nilang hilahin ang halaman, mas lalo lamang bumaon ng mga tinik nito sa puso ng aking asawa, dahilan upang mas lalo siyang mag-agaw buhay. Nabuo ang isang matinding katahimikan sa loob ng kwarto maliban sa mga hikbi ng sawi at pagod na asawa. Naramdaman ni Arturo ang matinding bigat ng sitwasyon. Nakita niya kung paanong kinain ng karma at pagkamakasarili ang isang tao. Ngunit nakita rin niya ang labis at wagas na pagmamahal nito na handang ibaba ang sariling dangal para lamang magmakaawa sa isang hamak na mananahi. Nang mawala na ng pag-asa ang medisina, lumapit ako sa isang matandang babaylan. Pagpapatuloy ng Don, nakatingin ng direkta sa mga mata ni Arturo. Sinabi sa akin na dahil ang baging ay gawa ng itim na mahika, hindi ito mapuputol ng anumang kagamitan gawa lamang ng mga ordinaryong tao. Taning isang patalim lamang daw na gawa sa purong liwanag at ginawa mismo ng mga diwata ang makakagupit dito. Isang patalim na kayang mahiwatigan ng kasamaan at kayang gupitin ng sumpa
nang hindi nasusugatan ng inosenteng laman at dugo. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Arturo nang mapagtanto niya ang lahat. Napahawak siya sa kanyang Amerikana, ang gintong gunting. Nang mabalitaan kong mayroong isang mananahi na nagmamay-ari ng isang mahiwagang gunting na kayang gumupit ng kahit ano nang walang sablay, alam kong iyon na ang huling pag-asa ko. Umiiyak na pag-aamin ni Don Rafael. Desperado ako, Arturo. Nabulag ako ng takot na mawala si Elena kaya't ginamit ko ang mga maling paraan. Inutusan ko si Hector na kunin ito ng sapilitan dahil inakala kong hindi mo ito ibibigay kung dadaanin ko sa pakikiusap. Patawarin mo ako sa pananakot sa iyong mga tao. Patawarin mo ako sa paninira sa iyong patahian. Kasalanan ko ang lahat. Pero huwag mong hayaang bayaran ng aking asawa ang mga kasalanan ko. Ang kanyang oras ay unti-unti nang umuubos. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang laban sa tinik na nakasakal dito. Nakayuko lamang si Arturo, pilit na pinoproseso ang bigat ng mga revelasyon. Binalikan niya ang mga alaala ng kanyang mga naging karanasan bago siya nakilala at yumaman. Naisip niya si Aling Nena na handang mangutang at umiyak para lamang sa uniforme ng kanyang anak. Naisip niya ang kanyang sarili na noong panahong siya ay naghihirap at gutom ay nangarap din ng himala na sasalba sa kanyang sitwasyon. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay pantay-pantay sa harap ng matinding durusa at kamatayan. Naalala niya ang mismong mga kataganang diwata ng habi nang iabot sa kanya ang gintong gunting. Ang taong may dalisay na puso ay hindi kailanman mabibigo. Gamitin mo ito upang mas lalo pang pagandahin ang mundo sa iyong paligid, Arturo. Ano pa ba ang mas hihigit na ganda kaysa sa pagdudugtong ng buhay ng isang inosenteng tao? Ano pa ba ang mas hihigit na pagpapaganda sa mundo kaysa sa pagpapakita ng habag at pagpapatawad sa taong nanakit sa iyo? Muling ipinasok ni Arturo ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya muli ang banayad na pintig ng gintong gunting at sa pagkakataong ito, tila nag-iinit ito sa labis na kagalakan at pagsang-ayon sa desisyong nabuo sa puso ng mananahi. Huminga ng malalim si Arturo at tumayo. Lumapit siya sa pinto at kumatok. Agad itong binuksan, Mang Hepe. Anong nangyari, Arturo? May ginawa ba siyang masama? Umiling si Arturo. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng determinasyon. Hepe, maaari ba nating ipagpaliban ang pagsasampa ng kaso laban kay Don Rafael? O kahit man lang po ba ay payagan niyo siyang makalabas ng presinto sa loob ng ilang oras basta't may kasamang mga gwardya? Nagtaka ang Hepe at maging si Don Rafael ay napaangat ang ulo mula sa pagkakaluhod. Lumingon si Arturo sa umiiyak na bilyonaryo at binigyan ito ng isang malumanay ngunit seryosong ngiti. Pahiran niyo na ang inyong mga luha, Don Rafael. Maghanda na kayo at ihanda ninyo ang inyong pinakamagagaling na doktor sa ospital. Pupunta tayo kay Doña Elena. Halos hindi makapaniwala ang bilyonaryo sa kanyang narinig. Ibig sabihin ba nito, Arturo, ibig sabihin ba nito ay tutulungan mo kami? Ipinahiram sa akin ng regalong ito, hindi para maging madamot, kundi para makatulong sa nangangailangan. Tugon ng mananahi, ang kanyang tinig ay umaalinglanghaw sa katapatan. Hindi man tayo magkaibigan dahil sa mga ginawa niyo sa akin, hindi ko hahayaang may mawalan ng buhay kung nasa kamay ko naman ang kakayahang iligtas siya. Tara na po. Gagamitin natin ang gintong gunting. Walang sinayang ang grupo. Lulan ng sasakyan ng pulisiya at sinamahan ng mismong Hepe upang pansamantalang palayain si Don Rafael. Mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa pinakapribado at mamahaling ospital sa bansa. Pagdating nila sa intensive care unit, bumungad kay Arturo ang isang nakapanlulumong esena. Sa gitna ng malawak at malamig na kwarto, napapalibutan ng mga tumutunog na makina at monitor, nakaratay si Doña Elena. Maputla ang ginang, tila isang lantang bulaklak, at ang bawat mababaw niyang paghinga
ay parang isang mabigat na pakikipaglaban kay kamatayan. Sinalubong sila ng punong doktor na bakas ang matinding pagod at desperasyon sa mukha. Don Rafael, mabuti't nandito na kayo. Bumagsak na naman ang kanyang heart rate. Kailangan na nating kumilos. Ngunit tulad ng dati, hindi tumatalab ang aming mga kagamitan sa mahigawing bagay na tumutubo sa kanyang dibdib. Patawad po, ngunit ginawa na namin ang lahat. Humarap si Don Rafael kay Arturo. Ang mga mata nito ay lumuluha at tahimik na nagmamakaawa. Tumunog ang Arturo. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa loob ng kanyang Amerikana ang gintong gunting. Kumislap ito sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Inabot niya ito sa doktor. Doktor, gamitin niyo ito. Wika ng Arturo. Ang boses ay kalmado, ngulit puno ng kasiguruhan. Huwag kayong mag-alala. Ang gunting na ito ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong sariling isip at kapangyarihan. Hayaan niyong gabayan nito ang inyong mga kamay. Ipinapangako ko, hindi nito sasaktan ng ginang. Nagtaka at nag-aalangan man ang doktor, tinanggap niya ang antigong patalim. Nang mahawakan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang banayad na init at malakas na pintig mula sa metal. Agad nilang ipinihanda ang ginang para sa masiselang operasyon. Mula sa labas ng operating room, tahimik na nanunood sina Arturo at Don Rafael sa likod ng salamin. Walang tigil sa pagdarasal at paghikbi ang bilyonaryo, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Sa loob, nang ibuka ng doktor ang dibdib ng ginang, tumambad ang isang nakakahilakbot na tanawin. Isang maitim at matigas na baging na puno ng malalaking tinik, ang mahigpit na nakapulupulot sa nahihirapang puso ni Doña Elena. Nang subukan itong gupitin ng doktor gamit ang gintong gunting, nangyari ang himala. Tila naging napakalambot na sinulid ang matigas at isinumpang baging. Tsak! Tsak! Walang kahirap-hirap na naputol ng gunting ang sumpa. Sa bawat hiwa, isang gintong liwanag ang nagmumula sa talim na tila kusaring naghihilom at nagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng mga tinik sa puso ng ginang. Makalipas ang 15 minuto, matagumpay at ligtas na naalis ang buong halaman. Ang monitor na kanina'y nagbabawala ng matinding panganib ay unti-unting naglabas ng normal at payapang tunog ng malusog na pagtibok ng puso. Ligtas na si Doña Elena. Napaluhod si Don Rafael sa labas ng kwarto, humahagulgol dahil sa labis na kaligayahan at pasasalamat. Lumabas ang doktor na pawisan, ngulit may malapad na ngiti, hawak pa rin ang gintong gunting. Don Rafael, isa itong himala. Ligtas na ang inyong asawa. Bago ibaling ang paningin sa mananahi, inabot niya ang gunting. Ginoong Arturo, maraming salamat. Hindi ko maipaliwanag sa siyensya ang nangyari, ngunit ang kagamitang ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit pagkalapat ng gintong gunting sa mga palad ni Arturo, biglang umilaw ito ng napakaliwanag, isang liwanag na kasing init at kasing ganda ng sinag ng araw. Napapikit silang lahat sa silid. Sa gitna ng nakakabulag na liwanag, narinig ni Arturo ang malambing na boses ng diwata ng habi sa kanyang isipan. Nagawa mo, Arturo. Ginamit mo ang aking regalo hindi lamang upang mag-ihaon ng iyong sarili, kundi upang magbigay ng pangalawang buhay at magpakita ng wagas na pagpapatawad. Dahil dito, natupad na ng gunting ang kanyang pinakamahalaga at tunay na layunin. Nang idilat ni Arturo ang kanyang mga mata, unti-unting naging gintong alikabok ang mahiwagang gunting sa kanyang mga palad. Kusang naglaho ang mahika nito, sumama sa hangin at tuluyan ng bumalik sa kaharian ng mga diwata. Tinignan ni Arturo ang kanyang walang laman na mga palad.
Nawala man ng mahika at ang pinakamahalaga niyang kayamanan, wala siyang naramdaman na kahit anong panghihinayang. Bagkus, isang napakalalim na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang kapayapaang dulot ng paggawa ng tunay at dalisay na kabutihan. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang nagkamalay at nagpalakas si Doña Elena. Habang nag-aayos si Arturo ng mga bagong padron ng damit sa kanyang patahian, huminto sa tapat ng tindahan ang sasakyan ni Don Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga gun, walang pananakot at walang kayabangan. Pumasok ang Don na may maaliwalas na mukha, bitbit ang isang napakalaking basket ng mga prutas at mamahaling alak kasama ang kanyang asawa na nasa isang wheelchair at nakangiting ng pagkatamis-tamis. Naluha si Doña Elena nang makita si Arturo. Hinawakan nito ang mga kamay ng mananahi. Ginoong Arturo, ikinwento sa akin ng aking asawa, ibinaba mo ang iyong galit upang iligtas ang buhay ko. Habang buhay may utang na loob ako sa iyo. Umiling si Arturo at marahang pininsil ang kamay ng ginang. Wala po kayong utang na loob sa akin, Doña Elena. Masaya po akong makitang intas at malusog kayo. Lumapit ang Don, ang kanyang mga matay puno ng matinding paggalang na hindi niya kailanman ipinakita sa kahit kaninong tao. Arturo, buong buhay ko, inakala kong pera at kapangyarihan ang makakaligtas sa akin sa lahat ng bagay. Naging malupit ako at binayaran iyon ng aking asawa. Nang kunin mo ang gintong gunting at gamitin ito upang iligtas si Elena sa kabila ng lahat ng ginawa kong paninira sa iyo, tinuruan mo ako ng isang leksyon na hindi mabibili ng bilyong-bilyong piso. Huminga ng malalim ang Don at naglabas ng isang makapal na kontrata sa kanyang briefcase. Alam kong wala na ang mahiwagang gunting at baka nag-aalala ka para sa kinabukasan ng iyong mga trabahador. Kaya naman nais kong bumawi. Nais kong gawin kang exclusive partner sa lahat ng aking mga naglalakihang mall sa buong bansa. Ikaw ang magiging pangunahing designer at supplier ng lahat ng aming butik. Wala kang ilalabas na puhunan, ako ang sasagot sa lahat ng materyales at pagpapatayo ng mga pabrika. Hayaan mong tulungan kitang palaguin ang iyong negosyo bilang pasasalamat mula sa isang taong binigyan mo ng pangalawang pagkakataon na lumigaya. Halos hindi makapaniwala si Arturo. Binalot siya ng matinding galak, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga mananahi na ngayon ay may sigurado na at magandang kinabukasan. Mangyak-ngyak niyang tinanggap ang alok at yunakap ang nagbagong buhay na bilyonaryo. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Arturo sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kanyang mesang gawaan at kumuha ng isang ordinaryong gunting na gawa sa bakal. May kaunting kaba sa kanyang dibdib. Kaya ko pa ba? Tanong niya sa sarili. Paano kung bumalik ako sa pagiging ordinaryo dahil wala na ang mahika? Mulit nang ilalapat na niya ang gunting sa tela, biglang humalimayok muli ang amoy ng sampagita at sariwang bulak. Pamilyar ang pambihirang pakiramdam na iyon. Sa ibabaw ng kanyang kama, lumitaw ang isang napakaganda at malaking baol na gawa sa kumikinang na kahoy. Nang buksan niya ito, tumambad ang napakaraming rolyo ng mga sinulid na tila gawa sa sinag ng buwan at mga kulay ng bahagarai. Kasabay nito, umalinaw ang malambing na boses ng diwa ng habi sa hangin. Arturo, bagaman binawi ko na ang gintong gunting, hindi ko hahayaang walang matira sa iyo. Ang mga sinulid na iyan ay nagmula pa sa aming kaharian. Ngunit ang mas mahalaga ay ang aking huling basbas. Mula ngayon, anumang ordinaryong gunting na hahawakan mo ay hindi na kailanman mapupurol. At ang husay na ipinakita mo kasama ng talas ng iyong isip at kalinisan ng iyong puso ang magsisilbing tunay mong mahika. Napangiti si Arturo at tumulo ang luha ng lubos na pasasalamat. Sinubukan niyang gupitin ng tela gamit ang ordinaryong bakal na gunting at totoo nga ang sinabi ng diwata. Dumulas ito ng napakabilis at napakakinis, tila hindi ito nauubusan ng talas. Lumipas ang mga taon,
Namuhay si Arturo bilang isang napakayaman, tanyag at iginagalang na negosyante. Sa tulong ni Don Rafael, naging tanyag ang kanyang mga likha sa loob at labas ng bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at parangal, nanatiling nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa. Gamit ang mga mahiwagang sinulid mula sa baol, patuloy siyang gumagawa ng mga espesyal na kasuotan para sa mga nangangailangan. Nagtayo siya ng mga bahay ampunan at libreng eskwelahan, tinutulungan ng mga batang katulad noon ni Totoy at nagbibigay ng trabaho sa mga taong nasa laylayan. Namuhay si Arturo ng masagana, masaya at mapayapa. Pinatunayan ng kanyang kwento na ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto o mahika, kundi sa laki ng pusong handang magpatawad at tumulong. At sa dulo ng lahat, ang tunay at dalisay na kabutihan ay palagi at palaging may kapalit na pinakamagandang kapalaran.